umaga. Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Thank you, Belen. And you shall be my," ano sabi? "Witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth." Balik tayo dito, ulit-ulitin natin to. Ang mission natin in this church is to make disciple who will disciple. Wala tayong ibang gagawin sa church na ito, kundi maging katulad tayo ni Kristo at yung mga taong dadalhin natin dito ay maging katulad din ng ating guro, ng ating rabbi. At tayo ang student, di ba? Na maging katulad tayong lahat ni Kristo. At ang ating vision dito sa ating church ay to be the community church in our local and other places. So, ang plano natin sa ICF ay hindi maging church-centered people, kundi tinitignan natin na ma-establish tong simbahan na ito para isang araw, hindi para kumabig tayo ng kumabig, gumanda ng gumanda yung simbahan natin, kundi lalo pa tayong makapaglingkod sa ibang lugar. Lalo tayong makapagsakripisyo. So we are establishing this church. Sana nga maparenovate na natin ngayong taon dahil ang init-init natin, hindi na rin maganda sitwasyon natin dito. Para naman kapag nagpahayo tayo ng mga misyonaryo, ng mga pastor, ay hindi sila yung mga tao na nangangapa. Na parang, sino susuporta sa akin kung magpapastor ako? Alam niyo po, kahit nung first, mga unang bugso ng Christianity, meron po talagang support. At maraming tao ang nag-aalangan na maglingkod sa Panginoon dahil nga nakikita natin yung kakulangan ng suporta ng simbahan sa mga humahayong pastor o mga nagmimisyon. Yun yung nakakalungkot. May tinatawag tayo na forlo sa mission field. Yung forlo, halimbawa, si Mitch, nag-decide siya maging misyonaryo. Pupunta siya sa ibang lugar. So, ipapadala siya ng simbahan, halimbawa, sa China, okay naman, sa Korea, papadala siya doon. So, oobserbahan niya yung paligid, tapos ililista niya kung ilang kaluluwa nandun. So, i-check niya. Tapos, babalik siya sa simbahan niya at tawag doon forlo sa mga misyonaryo. Yun yung ginawa nila dito sa Tondo. Pagkabalik niya, babalitaan niya tayo. Sasabihin ni Mitch, para siya nag-espiya, ICF, sa pagpapadala niyo po sa akin sa China, nakita ko po na maraming pangangailangan doon. Una, sa edukasyon. Sa tingin ko, sa ganung paraan natin pwedeng abutin ng mga tao. At may nakita akong isang magandang lugar doon na pwedeng tayuan ng church. So, malapit siya sa syudad at malapit din sa mga nasa nayon. So, daanan ng mga tao. So, magandang magpatayo ng simbahan doon. Ang gagawin ni Mitch, magbabalita siya at kukuha siya ng suporta sa church. Ang tawag doon, forlo. Huwag niyo kakalimutan, ha? Ulit, forlo. Forlo ang tawag doon. Kahit ako nung narinig ko yon, hindi na nawala sa isip ko. Ang sabi ni Pastora, ganun din ang ginawa sa Tondo at sa mga churches dito sa Pilipinas. So, kung di ako nagkakamali, Bernard, yung pangalan na nag-forlo dito. So, tinignan niya yung mga lugar, nakita niya na doon sa Tarlac, pwede tayong magtayo ng Bible School doon. Tapos, Pasig, sa Tondo. So, sila, pagkabalik nila sa Amerika, ang ginawa nila, nag-ipon sila ng budget. So, sa lahat na nagtatrabaho, lahat ng mga may kakayahang tumulong, kinuha nila yung tulong, tapos dinala nila sa Maynila. So, kaya nagkaroon tayo ng Bible School. Okay? Nag-gets yun na? So, ganun yung, bakit nakakuha siya ng tulong? Kasi meron siyang established na church sa Amerika. Pero nung 1990s, mga bandang 90s, doon na huminto yung mission sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Kasi nakita nila kaya na ng mga Pilipino. Ayan. So, mula 1980s, nag-ipon sila na nag-ipon, bumili sila ng Bible School sa may Tarlac. Ang ginawa ka nila sa Bible School doon, may taniman eh.
para daw yung mga estudyante di magugutom. Dahil alam nila na hindi naman talaga occupation ng pagpapastor, so naganda sila ng building at the same time naganda sila ng taniman. Para daw kapag nagugutom na yung mga lingkod ng Panginoon, may aanin sila. So you see, ang mga gantong mission and vision, ay hindi pwedeng wala tayong ganto. Kasi wala tayong patutunguhan. Wala tayong direksyon. Lalo na kung tayo yung mga lingkod ng Panginoon, tayo mga workers ng Lord, maigi na meron tayong ganitong pinag-uusapan. So gusto nyo bang maging headquarters to? ICF. So gusto natin maging headquarters to ng mga pastor, para kapag sila man ay kailangan ng kapahingahan, babalik uli dito yung mga papadala natin. Pastor, kung ako man yung ipapadala, babalik ako dito. So di ba, ang gandang pagmasdan na meron tayong kumbaga shelter na alam nating may tutulong sa atin, establish na yung mga bagay na hindi natin gagawin ng mga kasamahan natin. So that's Great Commission. Sabi mo sa katabi mo, kabahagi ka. So meron talaga nga hayo at merong hindi. Pero, mga kapatid, it's not an excuse nung sinabi ni Jesus na go. Ibig sabihin lahat talaga tayo mag-go. Kaso nga lang, may mga tao talaga nga abot ng to the ends of the earth. May mga taong hindi. Pero dapat hindi nawawala sa pangarap nating umabot sa to the ends of the earth. Kasi yun yung commission eh. Hindi pwedeng dito lang tayo sa loob ng simbahan. Nasigaw ng sigaw tayo, puri ng puri, pray tayo ng pray dito, at hindi tayo umaabot sa labas. Meron tayong dakilang katungkulan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So yan ang ating vision. I don't care kung wala tayong mga trabaho, mahirap lang tayo, ganito building natin, ang mahalaga, meron tayong vision. Ito magiging headquarters ni Gary. Kung siya man ay gusto niya magdala ng mga kaluluwa, ito yung ating meeting place, di ba? Ilang pastor kaya mapuproduce ang simbahan na ito? Ay nako, we pray. Sana talaga. At pagtulungan natin tong simbahan natin na ito. At ang ating topic ay power to witness, ang kapangyarihan sa pag-iebanghelyo. Sa unang linggo, ang naging topic natin, what is Great Commission? Ngayon ba, mga kapatid, ano na sa iyo ang Great Commission? 4 na linggo na natin itong pinag-uusapan, ano nang dating sa iyo nito? So I praise the Lord sa mga nanay natin dun sa burol, nakita mo yung apoy, no? To share the gospel. So ibig sabihin, nakikitaan na natin ng kahit man sabihin na parang maliit na changes pa rin. Any changes is miracle. Lahat ng pagbabago sa buhay natin ay hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos, kaya himala yun. So kung makita mo si Ate Puring, no? Grabe. Kahit ibang church na siya, yung bukang bibig niya talaga, puro paglilingkod sa Panginoon, malapit na bumalik ang Diyos. So, nag-G12 siya doon. So, minsan, maganda naman talaga ang G12, no? Pero, may kanya-kanyang panahon lang din talaga yan. Pero, mahirap din kasi husgahan na hindi sa Panginoon yun. Sa Panginoon din naman yung mga yon. So, yeah, katulad din ng mga nanay natin, di ba? Nag-share sila. Nabigyan na ng mic, nag-share na. Yeah? Binahagi na. Makita mo yung apoy, para siyang kay, kung di ako nagkakamali, kay Isaiah o kay Jeremiah ba to, para siyang apoy sa loob ng aking buto. Hindi ko mapigilang ibahagi. And we can see we are starting Bible study, di ba? Yung mga children. So, palakpakan natin ng Panginoon. We are moving forward. We are only in April. Nasa Abril pa lang tayo, pero umuusad na tayo, di ba, sa gawain. At yung mga nawawala, bumabalik na rin sa Panginoon. So, to God be the glory. Yan yung ating stay focused. Kaso nga lang, syempre, the more we do the will of God, na tetes yung pananampalataya ng karamihan. Yung iba nanlalamig, nawawala. Kasi, ganun talaga. Uusad at uusad ang gawain ng Diyos. At may iwan yung mga ayaw sumunod talaga. Wala man tayong gustong iwan, pero kailangan talaga nating umabante. Dahil yun ang purpose natin as a church.
So ano na Great Commission sa'yo? Kung tatanungin kita, ano ba ito sa'yo ngayon? Mahalaga pa ba? And yung second week naman natin, ang Great Commission ay inihalan tulad natin sa burger. Di ba? Kung nahihirapan kayo share yung gospel, tandaan mo yung dalawang promise, pinagitnaan siya ng dalawang pangako. Unang pangako ay, Jesus said, all authority has given to me in heaven and on earth. So kung ikaw, uutusan ka, lalo na, kilala mo nag-uutos sa'yo, may kapangyarihan. Siyempre, susunod ka. Susunod ka kung kilala mo yung nag-uutos sa'yo. Halimbawa, utusan ka dyan ng isang sa kanto, oy, pare, gawin mo nga to, ganyan. Sino ka ba? Di naman kita kilala. Paano kung kilala mo, tas itong kilala mo na ito, talagang may authority, susundin mo, hindi. Siyempre, susundin mo yon. Kung sabihin ko sa inyo, si Jesus sabi niya, siya may hawak ng buhay mo, siya may hawak ng langit at mundo, at sinabi niyang humayo tayo, ahayo ba tayo? So that's command, non-negotiable yan. Kung hindi natin to gagawin, mapapahamak tayo. So may 3 commands doon at may yung pinaka-main mission natin to make disciple talaga. And last week, we talked about sa pagmimission, yung pagwi-witness, yung pagiging testigo. Yun talaga yung ating ginagawa. Yung buhay mo ba, testigo ka ba ni Kristo? Pag tinitignan ka, masasabi ng witness, di ba? Yung ating mga buhay sa Panginoon. At ngayon yung pag-uusapan natin, power to witness. And before we start, sa mga bullets natin, kahapon, may napakinggan akong mga church people. Pero, alam mo, ang isip ko, pagpasok nila sa coffee shop, sabi ko, gusto ko share ng gospel tong mga to eh. Equipping naman to sa atin lang to, di ba? So nakapasok, naka-crop top, backless, LGBTQ plus community, tapos iba-ibang mga itsura nila. Hindi mo talaga madidistinguish na Kristiyano sila. So umiinom kami, nag-aaral ako doon, focus lang, naka-headset pa ako. Biglang may nabanggit na word, pastor. Sabi ko, ano to? Christian tong mga to. So, tinanggal kay headset ko. Grabe. Pinagsasabi nila, nagpunta sila doon para uminom ng mahal na kape at mahal na pagkain para pag-usapan yung pastor. Buti sana kung maganda. Kaso, ang sabi nila, parang puro negatibo. Sabi, wala namang kwenta yan. Walang silbi yung mga kamanggagawa niya. Parang kapal na mukha niyang treasurer na yan. Sabi ko, ano to? Ano to naririnig ko? Okay lang sana, maiintindihan ko pa kung private. Nasa public place sila. Ang totoo yung nagsabi, makapal mukha siya, talaga makapal mukha nun. Piruin mo in the public place. Pinag-uusapan nyo, mga kamanggagawa nyo at pastor nyo at sasabihan nyo ng mga ganon. Sabi ko, nanlumo ako, umakyat yun. Siyempre, hindi dahil sa pastor ako, no? Pero, ganito ang mangyayari at nangyayari na sa simbahan. It's very common in the church ngayon, nowadays. Biruin mo, random to. Nasa public place lang kami. Hindi na siya nangyayari lang sa ilang simbahan, it's very common to all churches. Ganito ang mangyayari kapag hindi na tayo nakafocus sa mission. Ayun lang siguro yung aking maibabahagi doon. Kasi we focus on one another already. Masyado ang mga tao na ito, grabe yung mga pananalita nila, hindi mo na ma-distinguish. Sa isip-isip ko nga, buti nga pinapayagan kayo mag-serve kahit LGBTQ plus ka, kahit naka-crop top ka dito, ganyan. Parang ang bait-bait na nga ng church sa inyo. Tapos, grabe mga kapatid. Siguro kung nandun kayo, baka masaway nyo, mga sister, mga brother, nasa public place po kayo. Gusto ko sanang lapitan, kung hindi sila titigil, pero parang tumigil sila nung nakita nilang nagbabasa ako ng Bible, kasi magkatabing table lang kami. So medyo naglaylo. Pero kung di sila titigil, talagang lalapitan ko sila and to remind them, kausapin, tanungin kung ano may tutulong ko sa kanila. Siyempre, dapat, in the first place, pag may problema, kausapin nila yung tao, di ba? Hindi yung, grabe, nagkumpulan pa.
Sarap palang kinakain, talagang cheese max to the max. That's what's happening sa kanila. And mukhang malaking simbahan, tas focus lang sa mga ministry. Kaya yun yung bagay na nakakatakot. I want to say to them, kausapin nyo na lang. Huwag na kayo mag-usap-usap dito. Pinapublic nyo pa, lakas-lakas pa ng boses mo. Gusto ko sanang ganun eh. Hindi ka nahihiya, eh. Pastor mo yan eh, sasabihan mo ng ganun. Kung hindi mo siya maturing, hindi mo siya nakikita na pastor mo, mag-guide sa'yo, sa spiritual life mo, lumipat ka na lang ng church. Kasi kung naalala ko nga yung sinabi ni Pastor Apollo noon eh. Although masakit, pero yun yung reality. If you cannot see the church na dyan mag-grow ka sa mga magitan ng mga ahead sa'yo, na mga mentor, mga leader, pastor, kung hindi mo sila maturing na pastor at magalang mo sila, syempre, we agree to disagree. There are disagreements, diba? There are misunderstandings sometimes. Pero hindi yun to the point na gano'n, na parang galit na eh. Pero kung if you disagree more often than you disagree, mas madalas kang hindi agree sa pastor mo, o kaya sa mga leader mo, sa mga nanay, tatay, baka panahon na nga, baka kailangan mo na ng ibang pastor na mas magaling. Kasi hindi mo na siya nakikita bilang teacher eh. Diba? Kaya yun yung gusto kong sabihin sana sa kanya. Pero, syempre, hindi naman tayo pwede manghimasok sa mga basta-basta o manghusga. Kahit na ganun yung sitwasyon, di ba? Kaya, mga kapatid, yan ang danger na puro tayo church people. Yan na. Oh. Hindi porket church-goer ka, Christian ka na. Hindi porket pumapasok ka sa garahe, kotse ka na. Di ba? Hindi porket pumasok ka sa kusina, chef ka na. Hindi porket nasa church ka ngayon, Christian ka na. And one sign of being a Christian is you share the gospel. Hindi porket kumakanta ka ng worship song, worshiper ka na. Hindi porket nagtataas tayo ng kamay dito, masasabi na tayong totoo tayo sa Panginoon. It's not in the church. Hindi yan sa mga paminsan-minsan natin ginagawa. Hindi porket whole Sunday nasa church ka, buong ginagawa mo, gawain sa simbahan, pero Monday to Saturday, you do worldly things, it's not the right thing. Hindi tama yun. Kaya, mga kapatid, mahalaga tong pinag-uusapan namin. Sabi ko kay Bana, dear, sana, no, yung pinangkapi nila, pinang-win na lang nila sa soul. Nag-share sila ng gospel, tas nilibre nila ng pagkain, malamang, naging Kristiyano pa. Diba? Sa tingin nyo, mga kapatid. So, ayun yung danger na kapag nawawala tayo sa ating talagang parameters kung anong dapat nating ginagawa bilang mga Kristiyano. So, share the gospel. Think of it. Ngayong isang buwan na natin napag-usapan to, nakahakbang na ba kahit konti, kahit sa prayer man lang? Lord, I want to share the gospel. Sino sisharean ko? Kahit man lang dun. Diba? We start in the prayer. Sino na nakapag-share ng gospel? Naabot nyo na ba yung mga mahal nyo sa buhay? Kasi if we don't do this, ang katawan natin may maintenance yan. Halimbawa, kain lang ako ng kain, hindi ako naliligo, mabubuhay ba ako? Sooner or later, mamamatay ako sa karumihan ng katawan ko. So, holistic ang ating pag-aalaga sa ating katawan. Amen? So, kung tulog lang ako ng tulog at kain lang ng kain, mabubuhay ako? Temporarily, pero mamamatay din ako. Eh kung kain ako ng kain, ligo ako ng ligo, mabubuhay ako? Hindi ako makain? Hindi, mamamatay ako sa gutom. So ano yung gusto kong ipaunawa ko sa inyo, mga kapatid? Holistic ang pagiging Kristiyano. At mahalaga ito. Actually, ito nga yung sentro bakit pa tayo nandito sa mundong ito. Kung niligtas lang tayo ng Panginoon para umakyat sa langit, sana, nung tinanggap natin siya, pinatay na lang, kinuha na lang tayo ng Panginoon. Amen? Hindi. Kaya nga tayo nabuhay for a mission. To share the gospel. So wake up, ICF. Kailangan nating humayo. Non-negotiable, whether you like it or not.
We have to do it. Naalala ko, nung nagdadrive ako, minsan, takot akong mag-drive. Kasi takot ako sa mga traffic enforcer, takot ako sa violations. So, kung doon ako nakafocus, hindi ako magdadrive. Pero una, takot ako mag-drive, takot ako mabangga. Pero you have to overcome the fear. Hanggang sa pag na-overcome niyo yung fear, doon mo na na-enjoy. Ay, ang sarap pala mag-drive. Tapos na-overcome mo na yung takot. Church, pakinggan niyo maigi yung ating topic. Baka ito na yung isa sa mga bagay na kailangan natin. Ang tagal ko lang gusto yung topic to, pero bago pag-usapan kasi to, kailangan may mga daanang topic muna eh. So, ang topic natin, power to witness, from the word, or Greek word, dunamis. Pag sinabing power sa Greek, para itong dinamita, doon kinuha yung word na dinamita. Ang dinamita, pag sumabog, ano nangyayari sa paligid? Nakaka-apekto. Tunog pa lang, mayayanig ka na. Paano kung tapaan ka mismo nung explosion? Amen? So, yan ang gustong sabihin sa atin sa unang verse na binasa natin. Pag tinanggap nyo na ang banal na spirito, bibigyan niya kayo ng dunamis, ng bomba, ng pasabog. Kung gusto niya ibang lengguwahe, ng isang malakas na dating, impluwensya, isang liwanag na napakalakas, kapansin-pansin. Kahit na iwasan mo, you will be the attention-centered. Ito yung power ng Panginoon. Kaya pag sinabing dunamis, boom! Napakalakas niyan. Either makatulong siya o makawasak siya. Si Polycarp ay isa sa mga taong nakatanggap ng dunamis o power ni Lord. Si Polycarp ay ang first disciple or kung di ako nagkakamali, ang unang disipulo ni John the Beloved. So siya yung nagmana nung ministry ni John the Beloved. Ang sabi niya, ito yung sinabi niya habang sinusunog siya ng buhay. Kasi sinusunog siya dahil gusto ng mga tao, i-persecute mo na si Kristo. Hindi totoo si Kristo. Sabihin mo lang na hindi totoo, pinapanampalatayana mo, hindi ka na namin susunugin. Minsan parang pwede rin naman, no? Parang, hindi Lord, ano lang naman ako. Ngayon ko lang kita i-deny. May pamilya ako, Lord. Pero si Polycarp, hindi niya dininay ang Panginoon. Ang sabi niya, 86 years have I served Christ, nor has He ever done me any harm. How then could I blaspheme my King who saved me? I bless Thee for deigning me worthy of this day and this hour that I may be among Thy martyrs and drink the cup of my Lord Jesus Christ. Habang sinusunog siya ng buhay, hindi siya sumisigaw ng, aray, ang init! Oh! Hindi siya nagre-reklamo sa apoy, kundi sinisigaw niya, 86 years ako naglingkod sa Panginoon, kahit kailan di niya ako ginawa ng masama. Ayun ang sinisigaw niya. Kahit minsan di niya ako ginawa ng masama, tapos ngayon, i-deny ko siya. Habang sinusunog siya nito, hindi ko siya i-deny. Paano ko i-deny yung aking hari na namatay para sa akin? Paano ko siya tatalikuran? Hari siya, Panginoon ko siya. Kahit minsan di niya ako ginawa ng masama. At sabi niya, masaya ako na nagiging bahagi ako ngayon sa lahat ng mga Kristiyanong namatay sa pananampalataya. And I share the same suffering of Jesus Christ. Masaya daw siya na sinusunog siya ng buhay dahil nararanasan niya yung naranasan ni Kristo. Hindi ko masasabing kaya ko to. Pero isa sa mga pangarap ko na hindi ko alam kung mararating ko, maaabot ko.
Kasi magbabagong sitwasyon, di ba? Di natin alam. Magkakaanak ako, di ba? Mamaya, baka di ko kayanin. Siyempre, kaya ko bang iwan yung asawa ko para mapako sa krus lang? I don't know. For now. Pero, habang nag-aaral tayo ng mga pagiging martyr or witness, kung hindi natin to papangarapin yung mga gantong dakilang bagay, hindi talaga natin to mararating. Di ba may mga pangarap tayo, di natin alam kung maaabot natin? Ito sa akin isa. Hindi ko alam kung kaya ko yan. Pero isa sa pinakamataas na pagkatawag ang mamatay para kay Kristo. In my level of faith, hindi ko pa magagawa to. Pero habang lumalago yung pananampalataya natin, hindi natin alam kung saan naabot yung ganda ng ating pananampalataya. Katulad ni Abraham, kaya nga tinawag siyang full submission, di ba? Sa tingin nyo ba, naging full submission agad siya? Hindi, marami siyang dinaanan. Level 1 ng faith, level 2 ng testing, level 3, hanggang sa level 10 na, yung ialay niya yung sarili niyang anak. Nagawa niya yon dahil nagawa niya ng pagtagumpayan yung mga dati niyang testing sa faith. Kaya, mga kapatid, gusto ko uling paalala sa inyo, hindi bagay, hindi horror story yung ginawa ni Polycarp at ng mga martir maging ni Abraham. Hindi to dapat katakutan natin. Isa ito sa dapat na pinakahinahangaan natin sa mundo. Ito yung dapat na parang tinitignan natin na kagila-gilalas na hindi kaya nating ipaliwanag sa buhay natin. Marami tayong pangarap sa buhay. Dami nating hinahangad. Pero mga kapatid, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pinag-aaralan natin, ito ang pinakamagandang pangarap. Ang mamatay at maging tulad ni Kristo. Huwag niyong pangunahan ng takot, di na maibibigay agad sa inyo yan ni Lord eh. Okay? Pag nagsabi ka ng amen, amen, narinig kita, bukas ka. Hindi naman ganun yun. Pero natuwa ako nung minsan si Pastor Alfred, di ba? Sino dito kahanda na mamatay sa Lord? Sabi niya, amen! O, amen, narinig ka ni Lord. Ganda ka. Natawa rin ako eh. Pero syempre, alam ni Lord kung kailan niya ibibigay yung mga panahong ganito. Sino kaya sa atin ang mamamatay na ipe-persecute dito? Sana may isa. Sana di ako. Joke. Don't take it too seriously na parang ibibigay ito agad sa iyo ng Panginoon. Ibibigay ito ng Panginoon sa iyo kapag kaya mo na. Maniwala ka, kapatid. Wala siyang ibibigay na pagsubok na hindi natin kaya. Ibibigay ito ni Lord kapag kaya na natin. Mukhang bagay dito si Mark eh, no? Mga gantong, ano. Kasi yung growth ni Mark, nag-grow siya sa faith, di ba? Mukhang magandang ano eh. Very good, Mark. Excited na kami para sa iyo. Diba? Ipapadala natin sa Iraq, no? Tapos pupugutan ng ulo, hindi ko i-deny si Kristo. Hallelujah. Palakpakan natin ang mga lingkod ng Panginoon na namatay sa pananampalataya. Ang ganda. Sana maging katulad tayo nila. Kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong may pagmamalaki sapagkat ito ay tungkuling iniatang sa akin. Kay saklap ng sasapitin ko kung hindi ko ipapangaral ang Ebanghelyo. Itong sabi ni Paul. So, nililinaw ko sa inyo mula pa kanina na kung tayo, hindi tayo mission-centered, kundi ICF-centered tayo, mapapahamak tayo.
We focus on ourselves. We focus sa katabi natin, sa treasurer natin, sa pastor natin, katulad nung narinig namin doon. Biruin mo, doon sila nakafocus. Imbis na tinitignan nila yung mga tao sa labas na dapat nilang dalhin sa Panginoon. So get out, ICF. Go ye. Hayo. Dahil sabi dito ni Paul, kay saklap ng aking sasapitin. Tingnan natin sa English kung tama ba yung translation sa Tagalog. For when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach. Sabi niya, kapag ako yung nag-share ng gospel, wala ako may pagmamalaki. Kung ako ay itinutulak ng aking conviction sa pag-ebanghelyo dahil sumpain ako kung hindi ako nagbabahagi ng ebanghelyo. Kasumpa. Holistic talaga ang mission na ito. Kahit pa anong tulog mo ng 8 hours, kahit anong ligo mo, at kahit anong kain mo, pero hindi ka nakikipag-socialize, di ba? Kailangan din yun, needs din yun, di ba? Anong mangyayari sa'yo? Magpapakamatay ka dahil depressed ka. Dahil you only think about food, you only think about sleep, you only think about ligo or cleanliness sa katawan. Ano yung gustong sabihin sa atin ni Paul? Kung hindi tayo nag-share ng gospel, expect mo unti-unti din manlalamig ang pananampalataya mo. Sa mga nanlamig, mga may history ng pagtalikod sa Panginoon. Sa tingin nyo, kung consistent tayo nag-share ng gospel at ginagawa yung mga pinapagawa ng Panginoon, manlalamig ba tayo? Hindi. Dahil hindi kasama yan sa pangako ng Panginoon. Ang pangako niya ay patatagin tayo. Pero bakit nawawala yung katatagan natin? Kasi yung mga paraan niya para tumatag pananampalataya natin, hindi natin nagagawa. We cannot say, nanlamig ako dahil ito ang plano ng Diyos. Hindi po plano ng Diyos yan. Kung may mga tumalikod sa pananampalataya at sasabihin nila, plano ito ng Panginoon, wala pong ganong plano ang Panginoon. Yeah, share the gospel. Kung gusto mong ihakbang, lumago pananampalataya mo, ayaw mo manlamig, ayaw mo maging kasumpa-sumpa ang buhay mo sa pananalig mo, pananampalataya mo, this is really essential part. Non-negotiable. Sabihin mo sa katabi mo, non-negotiable to. Kung sa tingin nyo, may mga taong nakasusurvive naman sa hindi pag-share ng gospel, by the grace of God, salamat. Pero, you cannot expect your faith to be on fire kung di mo nagagawa do. Talagang kapatid, kasama ito. So first, the power of the gospel or power to witness is wisdom of the gospel. So makita natin na ang kapangyarihan ng pagiging witness, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon to share it. Katulad ng mga disipulo ng Panginoon. Ito yung mga unschooled, uneducated. Sabi dito ng mga Pariseo, kila Pedro at mga apostol, teka lang, ba't ang gagaling magsalita nitong mga to? Kahit mismo sila, hindi nila maakusahan eh. Wala namang pinag-aralan tong mga to. Mahihirap yan, mga mangingisda yan eh. Bakit ang galing nila, hindi naman magaling siguro, kung bakit bakit makapangyarihan, bakit may dating yung salita ng Diyos at alam nila yung sinasabi nila. Dahil yun ang ginagawa ng Panginoon sa ating pag-iebanghelyo. Binibigyan niya tayo ng karunungan. Last Tuesday, na-meet ko uli yung best friend ko. Actually, siya yung nagbigay sa amin ng stay sa Okada. So, 20,000 yun. Parang mayaman talaga. Talagang humahawak ng milyon-milyon pera. And then, usap na kami. Matalino yun eh. Sa aming mga barkada, siya talaga ang
kinukonsider namin pinakamatalino. So, nasa mesa kami, kikwentuhan kami. Nagpe-pray ako, Lord, kailangan kong sharean to ng gospel dahil ilang taon na namang hindi kami magkikita nito. So, kwentuhan kami, ganyan-ganyan. To God be the glory, gumawa ng pintuan ng Panginoon. Sabi niya, alam mo bro, naniniwala ako sa ginagawa niyo sa church. Kasi meron akong kasama sa buhay ngayon, mayaman sila, milyonaryo, pero walang kinalakihang salita ng Diyos. Wala silang direksyon. Ang tama at mali sa kanila, sabi ko sa kanya, alam mo, sa mga ganyan tao kasing walang moral standard, ang tama lang sa kanila kung ano magpapasaya sa kanila. Basta pag masaya sila doon, at hindi sila nasasaktan, tama yon. Pero pag nasasaktan na sila at nahihirapan sa isang bagay, mali na yon. Sabi niya, alam mo bro, tama ka. Ganon sila. Ang dami nilang pera, pero ang hirap niyan turuan. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan niya ng bagong community. He needs a new start. Kailangan niya ng mga tao na tutulong sa kanya na ma-establish yung moral standard niya. At sabi ko nga sa kanya, ng mga oras na yon, tapos buong magabong kami nagkwentuhan. Ang talino niya, mahirap talagang pasukan. Kasi tingin niya pa sa akin, hindi rin matalino Sa amin magbabarkada, ako lang makulit So parang, syempre, bakit ako makikinig? Parang ganun yung nakikita ko. Dati, ikaw lang naman yung sa magbabarkada, ikaw lang naman yung makulit, tinatawan-tawanan palagi. Hindi naman ako binubuli, kundi ako yung talagang parang naging joker ng barkada. So, nagkwentuhan kami, tinanong ko siya, ano ba religion mo ngayon? Ano yung practice mong faith? Actually, Catholic ako, naniniwala ako sa mga Kristiyano. Okay, good. Tinanong ko siya, bakit ka ba naligtas? Ba't ka pupunta ng langit? So, ang dami niyang sinabi. Pero sabi ko lang sa kanya isa, alam mo bro, namatay ang Diyos para sa atin, muli siyang nabuhay. What else matters in this world kung alam mong namatay sa'yo ang Diyos at muling nabuhay? Ikaw na hindi karapat-dapat namatay siya para sa'yo. What do you think matters in this world? Tapos bigla siya na-post for the first time of our conversation. Na-realize niya, siguro sa kanya, naisip niya, ganun pala kaya ka nagpapastor? Siguro ba yun yung, bakit ka imbis na nagtatrabaho para kumita ka tulad namin? Siguro nabuksan yung mata niya, naintindihan niya, oo nga no, kung namatay ang Diyos para sa akin, muli siyang nabuhay para sa akin, what else matters? Pera? Sasakyan? Huwag po kayong matakot na mag-share ng gospel kahit kanino. Ang sabi niya sa Matthew, siya ang magsasalita on our behalf. Mag-pray ka lang. Planuhin mo din. Actually, hindi dapat kami pupunta doon ni Bana. Ayoko pumunta Pero iniisip ko, ito yung pagkakataon para ma-share ko yung best friend ko Grab ko na rin yung blessing. At yun din na nakita natin kay Stephen at kay Peter. Di na natin bababaran masyado dahil mahaba na yung preaching natin. So makita natin, itong mga tao na ito, mga walang pinag-aralan. You don't need to be a theologian to be a pastor to share the gospel. Simple lang naman ang mabuting balita, kapatid. Namatay ang Diyos para sa atin, muli siyang nabuhay at babalik siya sa atin. Tapos yung mga patotoo mo na, sa buhay, testimony mo, ang magsasabing totoo yung sinasabi mo. It's not for you to convince someone. Hindi mo trabahong pilitin, i-persuade sila. Persuasion is not our part. Our part is just to say the gospel. Sabihin mo sa kanilang, mahal ka ng Panginoon, namatay siya para sa iyo at muli siyang nabuhay para sa iyo. Isang araw, haharapin mo siya. Babalik tayo sa Kanya. Maganda lang sabihin natin, Jesus loves you, pero that's not the gospel. That's God's love. Ang gospel ay namatay si Kristo. Muling nabuhay at babalik siya. Iyon ang nagliligtas sa atin. Kasi maraming tao alam ang pagmamahal ng Diyos Pero wala pa rin. Kasi yun ang power ng gospel.
So kapag tayo nag-share ng gospel, expect yung power na ibibigay sa ni Holy Spirit ay wisdom. Bibigyan kanya ng pagkakataon, ng right timing, right words to say. Pero hindi mahalagang marami kang sasabihin. Ang pinakamahalagang sasabihin mo dito, yung laman ng mabuting balita. Ayun yung wag mong kakaligtaan. Namatay si Kristo, muling nabuhay at siya'y babalik. Pero may tamang salita kasi. So just pray to the Lord. Si Stephen, kaya siya pinatay, inakusahan siya na sinisiraan ng mga Hudyo. Pero nung nagsalita na si Stephen, nagulat sila, nagkwento siya mula kay Abraham hanggang kay Moses. Sino gumawa noon? Si Stephen ba? Hindi, ang banal na Espiritu. Si Peter, ganun din ang nangyari. Mangingisda. Dating duwag. Di ba? Tumatakbo. Tinatwa si Jesus ng 3 beses. Mainitin ang ulo. Trigger happy. Tinaga yung tenga, yung alagad ni Caiaphas, di ba? Pero ang mga Hudyo talaga, alam mo, nakita na nilang pinagaling ni Jesus, no? Nakita nila tenga, no? Tapos dinikit ni Jesus. Hindi pa rin naniwala. Kung ako yun, uy, wag na natin kunin yan, pre. Nakakabit niya yung tenga, totoo yan. Just share the gospel. Maraming taong handa na tatanggapin nila si Jesus, nag-aantay lang sila. Hinog na. Kaya nga sabi, di ba, harvest is plenty, but few are the laborers and the workers. Hinog na po ang Pilipinas, mga kapatid. Hindi na persecuted ang born again ngayon. Hinog na po tayo. Share the gospel. Pag sinabi mo ang born again ka, lalapitan ka pa eh. Ganon din ang nangyari kay Peter. Mula sa hindi marunong magsalita, puro emosyon, mga oras na ito, natuto siyang magsalita. At nagsalita siya sa mga tagapagturo na kinakatakutan niya. Ano tinuro niya? From Old Testament din, ginamit niya Old Testament para mawin yung mga Old Testament Jews. Dahil yan sa Panginoon. So that's the power. Yan yung kapangyarihan binibigay sa atin ng Panginoon. Number 2, binibigay sa atin ng Diyos pag nag-share tayo ng gospel is signs and wonders. Himala. Number 1, divine healings. Totoo pa rin po yan, nangyayari yan, kapatid. So dito sa verse na ito, Mark 6, 7-13, ito yung mga disipulong hinayo ni Jesus. Sabihin nyo sa mga tao, magrepent sila, magsisi, tumalikod sa kasalanan at maglingkod sa akin. At pagalingin nyo lahat ng may sakit. Nakaranas na ba kayo ng divine healing? Kapatid, nakaranas ka na, nakalimutan mo lang. Naniniwala ako, marami tayong divine healings na na-experience, but we forgot it. Or hindi natin kinonsider na divine healing. Pag nag-share tayo ng gospel, lalo sa mga may sakit, pag-pray mo na gumaling. Huwag kang magdalawang isip, Lord, gagaling ba ito? Pag-pray mo na gumaling siya. At the end of prayer, sabihin mo, let your will be done, Lord. Hindi yung disclaimer, yun lang talaga yung katotohanan. Ang Diyos ang bahalang magpagaling, hindi tayo. Example, si Eric, kaso nga lang, nasa swimming ngayon. Diba? You know his story. Yung thyroidism niya, diba? Nagtaka kahit doktor, ba't buhay ka pa? Nakakalakad ka pa. Bago siya maging Kristiyano, kung matatandaan nyo, di ba nanginginig pa yung kamay niya? Kapag may hawak siyang cellphone. Tapos minsan hindi siya makatayo sa upuan. Hindi pa siya umiinom ng gamot, naging Kristiyano pa lang siya. Nakita mo, tumataba na, nakakatulog na sa gabi, nakakatayo na, hindi na naninigas. Anong tawag doon? Divine healings.
Pero syempre, after divine healings, magpa-check up ka naman. Sabi ni Lord, di ba, sa lalaking pinagaling niya, o pumunta ka dun sa mga para sa iyo, magpatingin ka, para mapatunayang magaling ka na talaga. Yung pinagaling niya yung balat, yung ketongin, di ba? Kasi para lang, alam mo, yung para patotohanan talaga, maging confident kaya sa testimony mo, may pinagaling na talaga ako ni Lord. Hindi lang ako ang testigo, tanong mo yung doktor. O, confirmation, tama bro. Tingnan mo, kahit yung doktor, nagulat sa kanya, Sir, 0.0000000, ano ka? Hindi po tama yan. Dapat hindi ka nabuhay. But, divine healings happen. Palakpakan natin ang Diyos sa mga nakatanggap ng divine healings. O, natatanggap niyan, si Ate Elda, Ate Oni, sila nanay. Alam nyo yan. Naranasan nyo yan. Kaya, ipanalangin nyo rin ang may sakit. Huwag kayong mag-alangan. Mami Elma, naranasan mo yung divine healing na yan. Ate Annalyn, kayo yung mga expert sa sakit na pinapagaling ni Lord. Kasi kayo yung mga mga thunders natin na may mga karamdaman na bigla na lang gumagaling. Amen? So you believe in prayer. Amen, Ate Angie? Tama yan. We pray with confidence dahil naranasan natin mismo. Hindi lang physically, hindi lang yun yung biglang instant na gumaling. Minsan din talagang gumagaling by God's timing. Minsan, hindi rin inaalaw ni Lord na kasi mamaya tayo magmalaki, yung galing talaga ng prayer ko. Ako nagpapagaling. Pero if we are humble enough, siguro talagang gagawin ni Lord on the spot di ba? God knows our motives. Pero God always listen to the prayer. Lalo na kung ito yung paraan ni Lord para tanggapin siya ng tao. Waring gumawa siya ng himala para lang matanggal niya sa apoy ng impyerno ang tao na papahama. So share the gospel. Huwag ka matakot, may kasama kang miracle. Deliverance. Yan din isa sa mga nangyayari kapag nag-share ka ng gospel. Yung mga inaalihan ng masamang espiritu. So, minsan ang deliverance, hindi yan yung parang sinaniban literal na makikita mo talaga, humahaba yung dila. Pero minsan kasi, ang mga sakit, spiritual, rin yan, possession. Hindi man halata. Kasi minsan si Satan, takot din yun Takot din sa atin talaga yun Pag nakita natin sa talagang inaalihan niya, we know what to do, rebuke agad yan. Pero minsan kasi, inaano natin, mental health yan. Baka lang yan. Diba? Minsan kasi, madalas naman talaga, may mga pagkakataon, yung ibang mental health hindi talaga medical, spiritual talaga. Nararanasan niyo yan. May ilan dito nakaranas sa mga ganyan, mental depression. Akala natin medical, medical condition. Pero when you pray, you were delivered. So anong ibig sabihin nun? Deliverance. Yung mga addiction, di ba? Yung pagmumura, pagyuyusi, pag-inom ng alak at kung ano-anong mga addiction. Amen. Deliverance. So that's what happens. Naalala ko rin yan, kay Anthony. Grabe, nagpipray kami. Doon ako nakakita, hindi talaga rehab ang kailangan. Ganun din sa tatay ni Ren, si Pastor Russell. Pinag-pray lang sila. The next day, hindi na sila gumamit. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang medical condition, spiritual possession talaga. Naalala ko nun si Anthony, sumuka siya nun or parang nasuka siya ng marang gano'n. After that prayer that night, the next day, he was delivered, din na siya nag-drugs. Nag-try siya ulit, sumubok siya, parang hindi niya sinasadya or parang unusual sa kanya, pero hindi na siya bumalik talaga sa, sayang, wala si Anthony, no? Parang, kilala niyo naman yun, amen? Alam niyo naman kung gaano kasakit sa ulo si Putong. Amen? Ate Oni, alam mo yan. Diba, iniiyak ni Ate Puring araw-araw. So pray. Pag nag-share ka ng gospel, expect. Huwag kang matakot na yun. Gagaling pa ba yan? Gagaling yan. Doon ka agad ang mindset mo. Kasi nga, kung ang Diyos kayang ilipat ang kaluluwa sa impyerno sa langit, bakit hindi niya kayang pagalingin yung mga temporal affliction ng mga tao?
So share the gospel and pray for deliverance. Miracles. Nangyayari din yan. Minsan kulang lang, hindi lang natin pinapansin at kinakalimutan natin. Yung tipong dapat hindi ka makakasama, bigla ka nakasama. You think gawa ng tao yon? Just remember, God still does miracles. Kanya gumawa ng himala. So, yan yung pangalawa. Unang power is wisdom, our capability to share the gospel with eloquence, and hindi naman eloquence lang, but with decent, na parang maiintindihan ka ng mga tao na ayon sa salitang kailangan niya. Pag si Holy Spirit ang nag-share, 5 words, 6 words, sapat na to tumanggap ang tao. Alam niya kasi yung eksaktong word na kailangan niya matanggap. Minsan nga, may mga nakakausap ako, feeling ko yung sagot ko parang ang layo sa tanong niya eh. Pero yung po yung nagde-deliver sa kanya. That's the wisdom of God. And signs and wonders. So lastly, ang kapangyarihan bibigay sa atin ng Panginoon is supernatural faith. Isang pananampalataya, syempre hindi to practical faith lang, kundi supernatural faith. May practical faith din naman. So number 1, transformed life, yung ating buhay na binago. Let's read 2 Corinthians. I remember one time, nag-share ako ng gospel via online sa mga atheists. Sabi nila sa akin, di ka naman totoo. Kung totoo nagbago ang buhay mo, bakit ka nagmamasturbate? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, diyan ka nagkakamali. Kasi wala na eh. Nasagot ko na lahat ng tanong niya logically. Nabuhay ang Diyos, totoo ang Diyos. Sabi niya, hindi ka totoo. Kung totoo ang Diyos, bakit masama kang tao? At ginamit niyang ground sa akin, which is common sa mga lalaki. Sabi niya, hindi, nagmamasturbate ka, naglalas ka. Sabi ko, hindi totoo yan. Dito mo masasabing buhay ang Diyos ko. So that's one way. Yung ating mga buhay na binago ng Panginoon ay isa sa mga supernatural event ng ating buhay. Yung mga bagay na hindi mo kayang iwan noon, ay iwan mo na para sa Panginoon, supernatural faith. So 4:7. Para kaming mga paso na gawa sa putik, pero nasa amin ang espiritual na kayamanan. Kaya makikitang sa Diyos na nanggaling ang pambihirang kapangyarihan at hindi sa amin. Sabi dito, ang ganda, para tayong mga paso o mga palayok na inuhulma. Espiritual na kayamanan, kaya makikitang sa Diyos ang gagaling ang pambihirang kapangyarihan at hindi sa amin. So yung inyong mga testimony in life, yan yung mga turn-off event sa mga taong sinishare nyo, lalo na yung mga best friend ninyo. Mga kaibigan ka, mag-anak, yung nakita nagbago buhay mo, ay grabe. Diyan nila masasabing totoo yung sinasabi mo. Si Eric nga di ba? Totoo ba sinasabi niya? Hindi lang tuturo ko sa... Tatandaan yung sinabi niya? Hindi totoo sinasabi niya, kasama kayo manood ng porn eh. Loko-loko yan. Pero nakita niya, nagbago talaga buhay ng tao. Doon sila maniniwala. Marami ng pagbabagong ginawa ang Diyos sa atin. Amen? Also sa mga supernatural faith is yung ating endurance.
Sa verse 5 ko nabasahin, nilatigo kami, kinulong at pinagugulpi ng mga tao. Sobra kaming pinahirapan sa trabaho. Halos wala kaming tulog, halos wala kaming makain. Pero dahil malinis ang buhay namin, meron kaming kaalaman. Matyaga kami at matulungin sa kapwa. Pinakita namin na mga lingkod kami ng Diyos. Sinamahan kami ng Holy Spirit. Tunay ang pagmamahal namin. Sinabi namin ang totoo at kumilos sa amin ang kapangyarihan ng Diyos. Pagiging matuwid ang armas namin para lumaban at ipagtanggol ang mga sarili namin. So sa ganung paraan nila pinagtatanggol yung kanilang mga sarili. So tandaan mo yan kapatid, people will test you kung totoo yung faith mo. Kung totoong Kristiyano ka, aalamin nila kung hipokrito tayo o hindi. And we know we are not. Kahit sa mga oras na nalulungkot kami, lagi pa rin kaming nagsasaya. Mahirap kami pero marami kaming pinapayaman. At kahit walang-wala kami, amin ang lahat. Mga mahal naming kaibigan, sa Corinth, nagsasabi kami ng totoo, bukas ang puso namin para sa inyo. Kayo ang naglalayo sa sarili nyo sa amin, hindi kami. So sinabi ito ni Paul sa mga taga-Corinthians. Ito tayo mga Kristiyano. Hindi lang tayo, asahan mo kapag nag-share ka ng gospel, bibigyan ka ng right words ni Lord. Amen? Pangalawa, may signs and wonders. Pangatlo, siya yung magja-justify, magte-testify sa'yo. So what is your part? Halos wala tayong bahagi. Ano lang bahagi natin? Sabihin lang. Ang Diyos na magpapatotoo. Mga kabataan natin, di ba? Dati hindi nag-aaral na. With flying colors pa. Di ba? O, alam niyo yan, si Tinay, di ba? Bardagul yan. Langoera. Alam niyo yan sa isa't isa. Huwag kayong matakot mag-share. Marami nang binago ang Diyos sa buhay niyo. Ang layo na nga ng mga kaibigan niyo sa inyo eh, di ba? Ang layo na ng standard nyo sa standard nila. Kaya kapag kayo nagsalita ng tama at mali, alam nila ikaw magsasabi ng tama. Kasi ikaw, namumuhay ka ng tama. So, share the gospel. Huwag kang matakot. And lastly, martyrdom. Yung mamatay para kay Kristo, hindi talaga gawa ng tao na yan. At kahit kailan, hindi magiging gawa ng tao. Ito yung sabi ni Paul. Pero sumagot siya, anong ginagawa nyo? Bakit kayo umiiyak? Sinasaktan nyo ang kalooban ko. Nakaredy na ako, hindi lang para makulong sa Jerusalem, kundi kahit mamatay pa para sa Panginoong Jesus. Kasi naawa sa kanya yung mga miyembro. Sabi, Paul, wag ka nang pumunta dyan, mamamatay ka. Please, wag kang dumiretso dyan. Tama na, magpahinga ka muna. Ano ka muna? Lie low. Kasi mamamatay ka eh. So nalulungkot sila para kay Paul kasi nakakulong eh. Nasabi ni Paul, ano ba kayo? Ba't kayo umiiyak? Anong problema ninyo? Hindi lang ako handang makulong. Handa pa ako mamatay para kay Kristo. Hello? Suicidal ako. Mga tao ngayon nagpapakamatay sa mga makamundong bagay, no? Sa tao. They are killing themselves. Para lang makakuha yung gusto nila. Yung gusto nila enjoyment. Pero ibang-iba tayo kapag Kristiyano ka eh. Hindi ka naghahabol sa buhay, buhay naghahabol sa'yo. You don't seek life. Sabi nga ni Kristo, sino mang maghanap ng buhay sa mundong ito ay mawawalan. Ang sino mang ialay ang buhay para sa mabuting balita ay magkakaroon ng buhay. Huwag tayong masyadong maghabol sa mundo. Kung may nakikita tayong parte ng buhay natin na makamundo, i-work out natin yon, na mawala, mabawasan.
hanggang sa ma-overcome natin. As true as it is, wala tayong ibang maisisisi kung ano magiging estado ng pananampalataya natin. Tayo pa rin. May factor ang church. May factor kung sino yung pastor. Katulad yan ng narinig namin doon sa cafe. Pero ikaw pa rin eh. Kanino ba nakatayo pananampalataya mo? Sa ICF? Kay Pastor Louie? Ang babaw naman. Dito lang sa ganitong simbahan. Sa samahan lang natin. Kanino ba nakatayo? Kay Kristo. Yung mga tao na yun, nagsasabi nun, kitang-kita mo hindi kay Kristo nakatayo eh. Kasi kung kay Kristo nakatayo, hindi ka ganon. Parang kulang na lang sumbatan nila, naglilingkod ako sa Panginoon, ganyan-ganyan. Ayun pala sa Panginoon ka naglilingkod eh. Bakit ganon yung attitude? Mahirap pag ministry-centered na talaga ang simbahan, no? Nakakaawa. So, hindi tayo gagaya sa nagiging pagkahulma ng mga churches ngayon. Mahirap man, pero sisikapin natin sa biyaya ng Panginoon. And we are glad na last time, chinek ko din si Pastor doon sa kabilang simbahan. Nagturo siya last week. And you can see din talaga, the passion never dies. Makikita mo sa nakatayo yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. E ngayon kasama niya si Pastor Edgar. And they are very eager. Di nila pinapatayo. Tutugtog ka, wala kang disciple. Di ka tutugtog. Kasi ministry tawag dyan eh. Ano ba ibig sabihin ministry? Nagmi-ministeryo ka. Kaya ka tumutugtog para makawin ng soul. Hindi ka nandiyan para kung ano mang ginagawa simbahan. So they are very eager. Parang everyday meron silang Bible study. Actually, ayun yung pinaka-role ni Pastor doon, Bible study ng Bible study. And once a month, nagtuturo siya sa pulpit. And I praise the Lord. Ang sarap makita na talagang pre-promote ng Panginoon yung mga taong tapat sa Kanya. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace. Hindi ko na iniisip yung paghihirap dito sa mundo. Kulungan, hindi na yan. Kamatayan, hindi yan ang focus ko. Ang focus ko to share the gospel. Ang kapal nga ng mukha ni Paul talaga. Gusto niya talagang kaharapin ang emperador. Hindi. Ilitis mo ko sa Roma. Kasi nililitis siya sa Greece. Roman citizen. Pag pinarusahan siya ng Greek, yari sila sa Romans. Sabi niya, hindi, ang gusto ko, lilitis sa akin, hindi kayo, dalhin niyo ako doon sa emperador. Ano mission ni Paul? Sisharean niya yung emperor. Hindi na mahalaga ano magiging outcome kung mamamatay siya o ipapardon siya. Ang mahalaga sa kanya, masharean niya yung puno ng Roma. Share the gospel. Ginamit niyo yung pagiging bilanggo. Ikaw, kapatid, anong sitwasyon mo? Gamitin mo yan. Dito tayo magtatapos. And may I call yung worship team, awitin ulit natin. Dahil ito naman na yung tapos sa ating Great Commission. We'll sing yung last part ng ating worship song. So ito yung last verse natin. Kaya nga, ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng salitang mula sa banal na spirito. You get it? Nangangaral sila sa pamamagitan ng salita mula sa Holy Spirit. Ito ang problema natin, bakit di tayo nag-share ng gospel. Iniisip natin tayo yung magsasalita. Ulitin ko Natatakot tayo mag-share ng gospel dahil iniisip natin, baka mali sasabihin mo.
Kapatid, in the first place, hindi pwedeng maging mali sasabihin mo dahil ang magsasalita ay hindi ikaw. Si Holy Spirit. At hindi mula sa karunungan ng tao ang pinapangaral namin. Ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu at hindi ito nauunawaan. Dahil ang mga bagay na ito ay mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu Santo. So mga kapatid, magtatapos na tayo itong buwan na ito, Great Commission. Maraming hindrance to share the gospel. Pero ito isa sa mga baunin natin. Hindi ikaw ang magsasalita. Si Holy Spirit. At hindi ikaw ang magpapaunawa. Sino? Pastor, ikaw na lang mag-share. Kasi kabisado mo yung Bible. Pwede mo naman ako isama, kapatid. Kaso hindi sa lahat ng pagkakataon. Tsaka ang tagal na nating Kristiyano. Baka naman ito yung panahon naman para ikaw yung humakbang. So sabihin sa atin ng Panginoon, hindi ikaw ang magpapaunawa. Nanay, alam ko hirap ka magsalita. Pero si Holy Spirit ang magpapaunawa. Pag nakasama mo yung mga ka-senior mo, sa kumukuha kayo ng gamot sa center, sabihin mo si Jesus. Sabihin natin, kapatid. Pray. Kaya ang pag-share ng gospel, wala yan sa kung ano na yung knowledge natin sa Bible, which is mahalaga. Pero una sa lahat, katulad nga ng pangako ng Panginoon sa pinakaunang verse, tayo tayong lahat at basahin natin. In Acts chapter 1, verse 8. Sa unang verse, ito ang sabi ng Panginoon, pangako niya ito. But you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you shall be my witnesses. Tama na po ang panahon na ating nakasanayan. Church, itigil na natin yung mga bagay na hindi natin pinaglalanan ng oras. At bigyan natin ng panahon at oras yung dapat na nilalagyan natin ng oras.